Magandang araw po mga kapuso at kapamilya. Bago ako mag-umpisa, nais ko munang batiin ang ating mga bagong nagsisiwapuhang mga kaibigan na sina Jem Lumutan, Rizal Balamban, Nelson Cruz dyan sa Barangay San Roque, Hagunoy, Bulacan, at si Maximo De Leon ng Barangay San Pascual, Hagunoy. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sila po ay namamahala sa isang napakaluwang na bangusan o farm na matatagpuan sa Tibagin, Hagunoy, Bulacan, na pagmamay-ari ng Trillanas family na humigit 752 hectares lang naman. Ay naku po, excuse me po. Kaya sa araw na ito, isa na namang balita o kaalaman ang ating matututunan. Alam nyo ba ang Pangisdahan Gitnang Luzon ay pangalawa pagdating sa produksyon ng bangus sa buong Pilipinas? Ibig sabihin, napakalaking tulong o ambag natin sa merkado. Mabuhay ang Pangisdahan Gitnang Luzon. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakilala sa inyo ang ilang punong abala pagdating sa kalakaran, implementasyon at pamamahala ng Pangisdahan Gitnang Luzon. Sa kasalukuyan ay pinangungunahan ng ating Regional Director Wilfredo M. Cruz ang pagbisita sa mga bangusan o farm. Kasama rin ang aming Chief ng Training Division na si Ma'am Romina Yutok, ang Info Officer na si Ma'am Rosalie Calagwas, ang aking kumpare na si Botbot na Mala Daniel ang tindig at kagwapuhan. Siyempre ang nag-iisang numero 1 local broadcasting station, ang CLTV 36 na kinatawan ni Sir GM at Sir Jan. Sila po ang katuwang natin pagdating sa pagpapahayag ng mga pangisdaang programa dito sa Gitnang Luzon. Bukod pa dyan ay kasama natin sina Ma'am Glo, Ma'am Ingrid at si Sir Ronald Bernardino. At sa lahat ng hindi ko nabanggit, paumanhin po. Ay naku po, excuse me po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Masaya naman kami na sinamahan ang aming mga boss. Kaya habang kami naglalayag, napansin ko ang kailugan ng Barangay Masili Malulos, Santa Cruz at Pamarawan, Hagunoy, Bulacan na napakaganda at napakalinis. Ibig sabihin sa pamamagitan ng panunungkulan ng local government unit, katuwang ang konseho o farmsi ay may pagkakaisa at malasakit sa bayan. Mainit man ang panahon, bukod tanging publiko serbisyo. Habang binabaybay namin ang kailugan, tumambad sa aming mga mata ang mga napakaluwang na bangusan o tinatawag na fish pen. Yan po ang lahat na nakikita nyo na yan, magkabilaan kaliwat kanan. Kung sa akala nyo bahagi yan ng Manila Bay at sa inyong isipan ay iyan ang dahilan kung bakit tumataas ang tubig o binabaha ang ilan sa bayan ng Pampanga at Bulacan. Mali kayo dahil ngayon palang sasagutin ko na ang inyong katanungan. Ayon kay Sir Ron Bernardino, isa sa technician ng Provincial Agriculture Office ng Bulacan, taong 1990s ay puro legit na palaisdaan ang lahat na yan. Matataas ang pilapil at dike. May mga titulo ang lahat ng palaisdaan na yan. At sa ngayon ay naging fish pen sa kadahilanan na unti-unting inanod ng tubig dagat. Ayon naman sa namamahala ay mas gumanda at dumami ang kanilang ani dahil tagusan o labas-pasok ang tubig. Kaya maganda ang paligid at normal ang oxygen. Nakadahilanan naman na mas mabilis lumaki at mas mataas ang survival ng kanilang harvest. Ayon pa sa may-ari ng fish pen, araw-araw silang nagha-harvest ng 1,500 tubs o banyera at ang kilo ng bawat tubs o banyera ay 40 kilos. Ibig sabihin ay umaani sila ng 60,000 kilos sa isang araw. Ang farm gate price naman ay napakamura, 120 hanggang 160 piso per kilo. Ito ay depende sa laki dahil ang kanilang seleksyon ay may tinatawag na permera, segunda at tersera. Palagay ko sa lahat ng nagtatrabaho dito ay busog-lusog. Ay naku po, excuse me po. Sa lahat ng namamahala at nagmamay-ari ng lahat ng bangusan, maraming salamat po. Tunay nga po na kayo ay bayani dahil kayo ang nagbibigay ng sapat na pagkain o ulam sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang mangingisda, mabuhay ang Pangisdahan Gitnang Luzon. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod, Dan Idol, dito lang po sa 24 City mga kapuso at kapamilya. Maraming salamat po.